pasalamat ko sa Diyos na sa Ginoo ra na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba niyo? Yes, alright. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan. Welcome sa Robert Double B. Kamusta kayo ha? Ay sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ha. At lagi pa tayong mag-iingat sapagkat lalo pag naglalakad tayo ha. Hindi safe. Hindi po ligtas ang ating mga kalye. Sapagkat naglipa na itong mga mandurukot. Mga kawatan sa lansangan. Mag-ingat po tayo ha. Maging sa pagmamaniho, kung may sasakyan kayo ha, mag-ingat. Laging pa iralin ang lamig ng ulo. Huwag daanin sa tapang, sa init ng ulo. Kung mayroon mga ibang driver na nakakasabay ninyo sa pagmamaniho na feeling ninyo kakaiba. Alam nyo na ibig sabihin. Yung sinasabi nila, tinatawag nila ng mga kamote driver, kamote rider. Mag-ingat po kayo mga kababayan sapagkat alam po ninyo, pag kayo po ay nabidyohan at nakarating sa LTO, nako. Tanggal ang lisensya. Mahalaga po ang lisensya sa ating buhay. Kasi akibat po yan ang ating pang-araw-araw na buhay ang lisensya sa pagmamaneho. Kaya mag-ingat po tayo palagi mga kababayan. Okay? By the way nga pala mga kababayan gusto kong i-congratulate si Vice President Inday Sara, ma'am. Congratulations po sa inyong tagumpay, sa inyong panalo Kayo po ay naipanalo nyo ang kaso itong impeachment laban sa inyo ano ba? 13-0 13-0 na Supreme Court Justices ang pumanig pabor sa pagbasura dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Kaya ito pong ating Vice President, nagpapasalamat po siya sa kanyang mga defense team na masasabi natin na piling-pili, mga mahuhusay. Akalain nyo nakita yung maling proseso sa pagpailang impeachment nito mga congressman. Di ba nakailang impeachment na ba tayo nagsimula kay dating Presidente Irap Estrada. Tapos kay sino pa? Okay, kay dating Chief Justice Renato Corona. Okay? Noong mga panahon na yun, mga kababayan, wala po nakaisip na questionin sa Supreme Court yung legality ng impeachment. Doon sa pag-file ng impeachment laban kay Irap, laban kay Chief Justice Corona, nakalaunan ay dineklara na wala palang kasalanan si Corona. Kaya lang dahil sa sama na loob siya po ay namatay. Wala palang kasalanan pero katakot-takot na paglalait ang inabot ng mama. Katakot-takot na paninira ang inabot ng mama. Katakot-takot na sama na loob ang inabot ng mama dun sa mga taong responsable sa impeachment na wala palang kasalanan yung tao. Okay? At mabuti na lang ngayon sa panahon ni BP Sara ay merong mga magigiting, masabi natin magagaling na abogado na nakabahagi ng defense team ni BP Sara na naisip na questionin. Nakita nila na mayroong butas sa proseso nitong impeachment na ito. Kaya hayon dinala sa Supreme Court at 2 pieces po na nag-decide itong ating mga justices na anonymous decision.
Kaya ma'am, congratulations sa inyo. Ha? Ah. Congratulations din po sa defense team ni VP Sara. Okay? Ay tayo po ay nagbubunyi sapagkat ay ang tagumpay po ni VP Sara, tagumpay ng taong bayan na naniniwala sa kanya. Ha? Naniniwala sa kanya. Take note, ang sinasabi ko, tagumpay ng taong bayan, majority, na naniniwala kay Vice President na siya ay nasa palig ng tama. Okay? Kaya lang, mga kababayan na, habang tayo po nagbubunyi, dito sa panalo ng ating Vice President, siyempre, tayo po naniniwala na si Vice President po ay walang kasalanan, no? Siyempre, ha? Sabi ng iba daw, sabi ng iba ay hindi. Kahit na nag-decide ang Supreme Court na i-dismiss dahil sa technicality itong impeachment laban kay VP Sara, hindi pa rin siya nalinis. Hindi pa rin siya nalinis kahit nag-desisyon ng Supreme Court. Tika muna. Di ba merong COA? Merong COA na nagsasabi na cleared ito si Vice President sa anumang pananagutan sa kanyang sa budget ng kanyang opisina. Yan po ang ating basihan. Kaya nasabi natin na ito si VP Sara po ay walang nilabag na batas. Dahil sa posisyon ng COA, sa declaration ng COA na umaayos ang paghawak ng Vice President ng kanyang budget. Ayan po. Okay? So, alam mo yung mga kababayan na ako yung bagamat tayo nagbubunyi, pero tayo rin po inainis na natutuwa. Halo. Nagbubunyi, naiinis, natutuwa. Bakit kayo ninyo? Akala nyo ba naman merong isang tao na nagmamarunong? Nagmamarunong. Meron isang tao na napakaingay, nagmamarunong, na wala naman alam. Kung meron man alam, siguro mga kukunti lang. Baka nagre-rely lang sa kanyang abogado, hindi ko alam. Itong si Tito Soto. Ang bira ito, Tito Soto, Tito Sen. Ako ba man hanga-hanga sa'yo, Ako ay hanga-hanga sa'yo bilang isang komedyante. Sapagkat kayo po ay magaling magpatawa sa Itbulaga, sa inyong mga pelikula noon. Kaya ako po ay tagahanga ninyo. Sa pelikula lang. Sa pelikula. Siyempre. Bilang komedyante. Siyempre, di ba? Ako ay tagahanga ninyo. Inaamin ko yan. Kayo ni Vic Soto, Joey De Leon. Ako ay tagahanga ninyo. TBJ. Ako po ay fan ng TBJ. Inaamin ko yan. Kaya lang, sa proseso po ng batas, tayo po naiinis kay Tito Sen. Akala nyo ba naman, kini-question niya itong desisyon ng Supreme Court na anonymous. Kini-question niya itong desisyon ng Supreme Court. Iwan ko ba kay Tito Sen? Iyon ay mga dalubhasa. 13 justices na dalubhasa nagdesisyon anonymously pabor sa impeachment ni VP Sara. Tapos questionin ng isang Tito Soto na hindi naman abogado. Diba? Saan tayo maniniwala? Saan tayo papanig? Doon sa isang Tito Sen na politiko na hindi abogado, o doon sa dalubhasa na 13 justices ng Supreme Court na hindi politiko pero abogado.
Di ba? Eh, kaya alam po ninyo, tayo napapaisip na kung bakit, no? Ako, hindi man ako abogado, kaya lang siyempre, para sa akin ay itong pinagagawa ni Tito Sen, na hindi naman abogado, ay parang insulto ito sa mga Supreme Court justices at maging sa mga officer of the court. Yung mga abogado. Kasi yung mga abogado, sinasabi nila, bagamat sinasabi nila hindi sila sang-ayon, pero ginagalang nila ang desisyon ng Supreme Court. May mga abogado na nagsasabi ng gano'n Mangyan-ngilan. Oo. Pero itong isang hindi naman abogado, sinasabing mali daw, hindi raw tama ang desisyon ng Supreme Court. Kaya nga, nababasa ko sa mga comment ng tao. Sinasabi ng tao sa mga balita, sa SOCMED. Pinagtatawaran nito si Tito Soto sa kanya mga pinagsasabi. Tanong niya, meron bang agenda ito mga justices ng Supreme Court? At sinasabi niya na hihintay na lang daw na mag-retiro ito mga justices ng Supreme Court. Kaya ang tanong ko, ito mga Supreme Court justices, sa akin palagay wala ako nakikita na agenda sa kanila. Kasi nga, yung mga iyan dyan, appointee ng iba't ibang presidente. Meron diyang appointee ni Noynoy, tulad nito si Marvic Leonen, appointee ni dating Pangulong Duterte, at appointee ni Bongbong Marcos. Ito na lang si Marvic Leonen isang appointee ni dating Pangulong Aquino. Masasabi natin na isang loyal na dilawan. Pero siya po ay nag-decide para ibasura, siya po ay nagdesisyon para ibasura ang impeachment labang kay BP Sara. Kaya sa aking palagay po, sa aking opinion, wala pa ako nakikita na mayroong agenda itong mga Supreme Court justices na ito. Kabaliktaran po kay Senate President Tito Soto. Una-una si Tito Sen, politiko. Tumakbo sa ilalim ni Pangulong Marcos. Tumakbo sa ilalim sa ticket ni Pangulong Marcos. Anti-Duterte. Kaya sa akin pakiramdam, sa akin pakiwari, mas nakikita ko na itong si Tito Sen ay mayroong agenda kumpara sa mga Supreme Court justices. Dito pala sa kanyang sinasabi, makikita mo na na hindi mo maintindihan kung bakit ganun siya kaingay, ganun siya kung tumutol, ganun siya kung mag-question dito sa integrity nito mga Supreme Court justices. Di ba? Kaya ako po nagdududa dito kay Tito Sen kung bakit ganun po siya ganun siya kaingay sa desisyon ng Supreme Court na ito. Sinasabi niya ang impeachment daw ay impossible dream. Okay? Impossible dream daw, sabi niya. Ay, alam po niya Tito Sen simple lang naman kung sinunod ng mga congressman, prosecutors, itong proseso ng impeachment, nung pinay nila kay BP Sara, dapat sinunod nila ang lahat na proseso
Sa palagay nyo kaya, i-dismiss ba ng Supreme Court kung nasunod lang ang tamang proseso, Tito Sen? May punto din ang Korte Suprema dito, hindi ito additional process. It is already a process stated in the House rules mismo. Kasi kinakailangan na i-verify pa rin ng Committee on Justice kung verified nga, kung nabigyan ba talaga ng lahat ng members ng House of Representatives ng kopya ng complaint. Ayun nga lang eh. Yun nga lang sinasabing dapat lahat ng membro ng congressman nabasa ang ebidensya. Dapat nabigyan ng pagkakataon na madinig, humarap itong Vice President. Hindi nagawa yun eh. Hindi nangyari yun eh. Di ba? Di ba dapat ang question mo, Tito Sen, itong mga congressman na nag-file ng impeachment na walang ebidensya, okay, na hindi sinunod ang batas, di ba dapat ang sinisi mo sila? Bakit ang sinisisi mo ay Supreme Court? Bakit ang pinagdududahan mo ay Supreme Court? Tito Sen, bakit ang kine-question mo ay Supreme Court? Hindi yung mga congressman. Sa pamumuno noon ni dating Speaker Romualdez, ay kung sa bagay, BFF mo pala si Speaker Romualdez. Yan ang aking nasagap. Di ba dati nga tawag sa'yo tuta ni Romualdez? Di ba, Tito Sen? Totoo ba yan? Yan ang aking tanong. Bakit hindi mo ma-question ang prosesyon ng ginawa nito mga congressman sa pamumuno ni Romualdez? Bakit hindi mo ma-question? Dahil ba ay BFF mo si Romualdez? Yan ang aking tanong, Tito Sen. At gusto mo siyang protektahan? Gusto mong tulungan si Romualdez para tanggalin itong si BP Sara sa posisyon para hindi makatakbo sa 2028, para mapadali ang pagkapanalo ni Martin Romualdez. Tama ba, Tito Sen, ang aking katanungan sa iyo? Tulad nito, mga kababayan, sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po ninyo, Pakinggan po ninyo ang binabanggit ni BP Sara patungkol sa impeachment na dinismiss ng Supreme Court. At maging dito naman sa kaso na pinalaban sa kanya sa Ombudsman. Gusto nila amendahan yung Constitution. Nung sumabog yon, nagka-leche-leche, naging skandalo dahil ginamitan nila ng pera pambayad ang mga tao para pumirma, lumipat sila sa impeachment. Tapos sumabog yon kasi binayaran naman nila ang mga congressman para pumirma ng impeachment. Ang susunod ay meron na namang members ng Congress ngayon, both houses, House of Representatives and sa Senate, na nagsasabi na kailangan naman amendahan ang Constitution. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028, sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. So, hindi na kami magtataka kung merong magpa-file 2026, 2027, 2028 ng impeachment. Ang mahalaga is nakahanda yung mga abogado para sagutin yung mga mga allegations nila. Na hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Iningi namin ang mga sinubmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Hiningi namin ang attachment sa ebidensya nila, sa complaint nila sa ombudsman. Wala.
Ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako as a candidate for 2028, ay doon na lang sila sa second na benefit kung ano yung ginagawa nila. Nagsisira na lang sila ng pangalan. Sabi ni BP Sara, ha, wala daw ebidensya laban sa kanya sa impeachment. Wala. Wala rin daw ebidensya dito sa isinapang ang kaso laban sa kanya sa ombudsman. Wala daw. Wala. Okay? Dahil dyan, sabi ni BP Sara, dahil nga walang ebidensya, ibig sabihin dahil walang ebidensya, kaya hindi uusad. Hindi magtatagumpay. Kasi nga walang ebidensya humingi daw siya. Pero wala daw makuha. Wala daw maibigay. Walang maipakita ng mga ebidensya laban sa kanya sa impeachment at dito sa mga sinasabing kaso na pinail ng mga kritiko niya sa ombudsman. Wala daw. Okay? At kaya nga hindi ako nagtataka makbabayan kung bakit itong mga tao na nagsampa ng kaso sa ombudsman lamang kay BP Sara sinasabi, kailangan daw buksan. Kung wala daw tinatago ang Vice President, ipakita niya. Buksan niya ang kanyang bank record. Wow! Ganon. Di ba kapag ikaw ay nagsampa ng kaso laban sa isang tao, dapat yan ikaw ang responsible. Obligasyon mo na mag-produce ng evidence laban sa inaakusahan mo. Kung ikaw nagdidemanda ka, dinidemanda mo ang isang tao, dapat na sa'yo, obligasyon mo ang maghanap, mag-provide ng ebidensya laban sa kanya sa inaakusahan mo. Hindi yung inaakusahan mo ang mag-provide ng ebidensya laban sa'yo, para sa'yo. Kasi nga lumalabas yan pagkaganyan ay fishing expedition. Diba? Mali yun. Para naman ginawa nilang mangmang ang isang Sara Duterte na abogado, matalino. Hindi po ganun kabobo si BP Sara para ganun po ang paraan nito mga tao na nag-akusa sa kanya. Diyan sinasabi ni BP Sara. Dahil nga daw walang ebidensya na may produce itong kanya mga kritiko laban sa kanya, ngayon ang ginagawa daw ngayon ay paninira. Paninira na lang kung ano-ano mga accusation ang ginagawa laban sa kanya para lang mapahina, siraan siya. Yan ang sinasabi ni BP Sara dyan. At meron daw ngayon na panukala o ideya itong mga congressman o senador na aamindahan ang batas. Para lang daw matanggal siya sa pagtakbo, para daw mapigilan siya sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. At dahil nga dyan sa sinasabi ni Tito Sen, kahit nung una pa sabi niya, ito nabalitaan ko ito sinasabi na magsusulong daw ng panukalang batas, nagsusulong ng bill itong si Tito Sen para baguhin ang edad ng mga tatakbong presidente, vice president. Sa halip na 40, gagawin 35. At sa ating hinala, para ginagawa yan, planong gawin yan para mapatakbo, mabigyan ng pagkakataon na tumakbo itong si Vico Soto, para siyempre nga si Vico Soto
eh wala pang 40, so alanganin pa siya pagdating ng 2028. So ngayon naman dito sa interview kay Tito Sen, sinasabi niya na pabor siya. Pabor daw siya na amendahan ang saligang batas. Kaya naisip natin dito sa sinasabi ni BP Sara, hindi kaya kasabwat si Tito Sen, kasabwat ng mga ibang lawmaker, congressman, dito sa sinasabing pag-aminda ng batas para lang mapigilan si BP Sara sa pagtakbo sa 2028. Kasi pinagtagpi-tagpi natin eh. Parang tama nga sinasabi ni BP Sara dahil nga hindi siya kayang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Ito na lang ang paraan. Amindahan ang batas. Diba? Eh, alam po rin niya mga kababayan na sa akin palagay ay hindi magtatagumpay itong mga planong gawin ng mga kritiko ni Bibi Sara. Hindi magtatagumpay sapagkat taong bayan mismo ang sumisigaw na dapat tumakbo si BP Sara. Suportado po ng majority ng Pilipino si BP Sara. Kaya sa akin palagay, mahihirapan itong mga taong ito, mga kritikong ito, na pababagsakin si BP Sara. Okay? Kahit anong gawin nila paninira, hindi po obra yan. Katulad nito, yung China. Pilit na kinakabit ng mga kritiko, mga politiko, pilit na sinisira ang mga Duterte, pro-China daw. Traidor daw sa bansa. Okay, meron pang silang pinalabas na survey na sinasabi 76% daw ng mga Pilipino na naniniwala ang China daw ay threat sa Pilipinas. Ako din naman naniniwala. Diyan. Pero ang tanong, bakit ako ay Duterte kahit na ako ay naniniwala na ang China ay threat sa bansa? Bakit ako ay Duterte? Yun ang tanong. At naniniwala ako na ang mga tao na nagmamahal, sumusuporta sa mga Duterte ay naniniwala ako na kapareho ko rin na pananaw patungkol dyan. Alam, ito ang aking opinion, ito ang aking paniniwala mga kababayan na. Kahit ako ayaw ko sa China, sa ginagawa ng China dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, ayaw ko niyan. Kahit ako naniniwala na ang China ang threat sa ating bansa, pero ako baka Duterte. Bakit? Kasi nga, naniniwala ako dahil nga threat sa atin ang China, naniniwala ako na ang karapat-dapat na taong mamuno sa ating bansa ay yung mayroong maayos na relationship sa China para mapahupa yung threat. Diba? Dahil kapag ang isang leader ang iluklok natin tapos walang maayos na relationship sa China, edi mas lalong tataas ang threat. Mas lalong lalakas ang banta sa ating bansa, sa atin. Di ba, mga kababayan? Ay, naniniwala ako na ganun po ang paniniwala ng ating mga kababayan na sumusuporta sa mga Duterte. Kailangan natin ang leader na dapat namuno sa Pilipinas na mayroong magandang relationship sa China para mapahupa ang threat. Hindi pwede yung may threat ng ang China tapos iluluklok pa natin yung mga leader na galing sa China, baka di natin masabi, baka lalong mag-alboruto, lalong sumiklab ang apoy. Katulad dito, ito mga naghangad na mamuno, sina Conteveros, Pangilinan, mga kakampings, loyalista. Kita nyo,
kung paano sumambulat ang apoy. Di ba? Ito mga yan ng China at ng mga Chinese official diyan sa Chinese embassy. At ito ating mga senador. Tingnan nyo. Kung sila may karapat dapat na mamuno. May banta sa China laban sa Pilipinas, laban sa atin. Tapos iluluklok nyo. Mga leader na galit sa China. Di ba? Nakuha nyo ba mga kababayan ang aking point? Di ba? Ulitin ko mahalaga po, no? Sinasabi nila na 76% daw ng mga Pilipino na naniniwala na ang threat ay China. Threat ang China sa Pilipinas. Ako rin naniniwala. Diyan. Kaya ang karapat-dapat natin na iluklok ay ang leader na mayroong magandang relationship sa China para maayos, mapahopa ang sigalot, ang threat. Di ba? Ganun po eh. Ito ay usapin ng katalinuhan. Usapin ng maayos na foreign policy. Di ba? Dapat maunawaan ninyo mga kababayan ang aking sinasabi.